Maximally great being ay makatwirang tumutugma sa nature ng Diyos. Ang maximally great being ay malinaw na patunay na pumapatungkol sa kalikasan ng Diyos. Ang maximally great being ang pumapatungkol sa tunay na kalikasan ng Diyos. Tama? Correct. Okay, so ang affirmative, Tama. affirmative, okay. So ang affirmative, si you will die. 5 minutes. Sabi ka na, pag ready ka na, you will die. Okay, game. Patingin ako ng oras. Ayan. Ayan, salamat at natuloy na rin ito. At makakaasa kayo na susunod ako sa rules. No? Ngayon, simple yung paksa eh. Hindi naman mahirap yung paksa, kaya nagtataka ako bakit hindi agad makakasa sa anyaya ko. Ang paksa, simple lang. Sabi niya, mind you, siya nagbigay ng paksa. Sabi niya, papatunayan ko daw o i-affirm ko na yung MGB, Maximally Great Being, ay isang solido na konsepto na nagpapatunay at lumalapat daw ng maigi sa nature ng Diyos. Walang hirap yan patunayan eh. Pero bago ko patunayan, ito muna ang tanong. Bakit kaya may mga tumututol na yung MGB bilang isang konsepto, hindi raw yan patunay o lapat sa nature ng Diyos? Bakit kaya? Merong ilang dahilan. Baka hindi nila nauunawa yung konsepto, baka hindi nila nauunawa yung konsepto, o kung nauunawa man nila yung mga definisyon, meron silang paunang bias. Ngayon, liwanagin ko, ano yung MGB? MGB, Maximally Great Being, ibig sabihin, ito yung being, no, na nagtataglay ng lahat ng mga perfeksyon o kadakilaan. Maximally nga eh. Ibig sabihin, hindi lang sagad, sukdulan pa, higit pa sa lahat. Ayun ang ibig sabihin nun. Ngayon, yun ba, nagpapatunay ba sa nature ng God? Yes. Anong katunayan natin? Kasi pag sinabi mong God sa philosophy of religion, maging sa lingwahe, pag ginamit mo at in-invoke mo ang salitang God, tumutuko yan sa perfection, absolute perfection. Ewan ko kung paano tututulan to ni Charles. Ngayon, patunayan natin na talaga magkalapat yung dalawa. Pag sinabi kasi nating MGB, ang ibig lang sabihin yan, merong isang being na nag-i-exist. Possible na nag-i-exist. At sa logic, eto po, pansinin nyo, at sa logic, at sa filosofiya, no, sa modality, no, mind you sa modality, kapag ka walang contradiction, no, tandaan nyo, pagka walang contradiction, hindi mo pwedeng sabihin hindi posible. Ngayon, ang problema ni Charles, kasi tutol siya dito sa topic na to, siya yung negative. Ito yung kailangan niyang linawin sa atin. Ano ang contradiction na alam niya para sa MGB at sa nature ni God? Siguro gagamit siya ng mga verses mamaya. Kung talagang all-knowing siya, bakit ganito? Kung talagang omnipotent siya, bakit ganyan? Pero yan, mga spekulasyon lang yan eh. Mga paradoxes na matagal nang na-debunk. Alam niyo ba kung paano niya patutunayan to? Kung paano siya dapat maglaro dito sa usapin na to? Kailangan niya munang maging all-knowing at maging omnipresent. Kasi pag sinabi nating MGB, possibly exist, in all possible worlds yan. Ngayon, kung tututulan mo na merong MGB bilang nature ni God, kailangan meron kang access bilang isang omniscient o omnipresent ka. Ang problema si Charles, writer siya, di ba? Content creator siya, public figure siya. Wala sa mga katangian ni Charles na siya ay omniscient o omnipresent. Ngayon tanong, ba't si You Will Die ba? Omniscient ba? Omnipresent? Hindi po, kasi yung pagpapatunay ng isang maximally great being, pinapatunayan gamit ang mga philosophical arguments patungkol sa kanyang posibilidad. Tandaan nyo, pinag-uusapan dito, dapat ipakita ni Charles mamaya sa atin na yung possibility ng isang MGB hindi pwede sa nature ni God. No? Kasi malinaw eh, pag sinabi mong God, yun yung absolute perfection, ayun ang implication yan. Hindi pwedeng God, tapos hindi perfect. No? Hindi pwede yun. Kaya Charles, bago mo ako gibain, sagutin mo muna tong tanong na to.
Ikaw ba omniscient? Palagay ko, hindi mo naman sasabihin yun. Ikaw ba omnipresent? Hindi rin. Ang tanong, paano mo masasabi na merong contradiction in all possible worlds? Wala ka nga dun eh. Hindi mo nga kayang arukin yung all possible worlds. Ay, ang problema mo. Kaya yung topic na to, alam natin, hindi kayang salubungin, gibain ni Charles. Kasi para mo sabihin na merong contradiction o hindi possible yung MGB sa nature ni God, dapat omniscient ka. Gibain mo yung latag ko, negative ka, aantayin ko yun, gibain mo. 5 seconds. I waive my time, moderator. Okay. Let's start sa ating opening para kay Boss Charles. Whenever you're ready. Ready ka na ba, Boss Charles? Oo, ready na. Okay. Round 1 para sa opening statement ni Boss Charles. Cross-exam na bro, cross-exam. Cross-exam na ba? Tatanungin niya Sorry. ako. Tatanungin Sige. niya ako ng 10 tanong. Meron akong 20 seconds to answer. Sorry. O nga pala, no? Sige. Ready ka na ba magtanong, Boss Charles? Sige, bossing. Sige. Anong unang tanong mo kay you will die? Go. Start na ba? Start na. Unang tanong, you will die. Kanino galing yung konseptong yan? Yung maximally great being. Sagot, galing ito sa pinagsama-samang effort ng mga church fathers noong 11th century na nabuo. Unang-una, kay Anselm, kay Aquinas, pati na rin kay St. Augustine. 11th century ang tawag dyan, perfect being theology. Next question. Next question, yung mga binanggit mo na church fathers, si Anselm, si Thomas Aquinas na panot, all-knowing ba sila? Credible ba sila para para gumawa ng ganyang konsepto? Yes or no? Sagot, unang-una, hindi sila ang gumawa. Sabi ko nga, pinagsama-samang effort yan. Compilation yan, no? Ng perfect being theology. Kung ang tanong mo naman, credible ba sila? Yes. Yes, credible sila. Next question. Compilation siya ng mga church fathers nga. Ang tanong ko, bakit mo nasabi na yes, credible sila? Meron ba silang epistemic access sa omni attributes na yan? Na ibinabahagi nilang konsepto? Sagot, Epistemic yes. Sa Yes. Sagot ko, yes. Partially. Meron sila nun kasi merong tinatawag na divine revelation. Ngayon kung itatanong mo yan, yung divine revelation, hindi mo rin mauunawa, bro. Unang-una, kontra ka nga sa topic na to eh. Next question. So divine, ano ba yung divine revelation, you will die? Paliwanag mo nga sa amin. Ito ang paliwanag, yung divine revelation, yan yung malasakit nung maximally great being bilang siya omniscient sa kanyang mga creation. Malasakit niya yan, na partial. Kasi pagka tinodo niya yan, sabog ang utak mo. Hindi ad hom yan ha. Pinapakita ko lang implikasyon. Next question. Next question, yung partial na revelation ng maximally great being na yon sa creation niya, talaga bang tinitindigan mo na naniniwala ka na may revelasyon sa mga church fathers na binanggit mo kanina? Sagot, yes, tinitindigan ko. Tinitindigan ko, pero iba yung tinitindigan sa sinasampalatayanan kasi atheist ako. Ngayon, ang itanong mo para magkapuntos ka, kasi pang ilang tanong mo na yun, itanong mo sa akin at gibain mo ko, ano yung contradiction sa possibility ng MGB tsaka God's nature? Wala ka pang puntos. Last 5 questions, Go. Tinitindigan mo pero hindi mo sinasampalat, hindi ka nag-a-affirm sa
Ano ba talaga? Sino yung paniniwalaan namin? Yung you will die na tumitindig sa konsepto na itong mga church fathers na to may revelasyon, o yung atheist na you will die na salungat? Both. O, sagot, both. Kasi yung tumitindig na atheist na you will die, ina-affirm nga niya yun. Affirmative nga ako eh. Naliligaw ka ba? Affirmative ako, di pwedeng dalawa tayong affirmative. Pero kung tinatanong mo, sinasampalatayanan ko, no, atheist nga eh. Kaya both, hirapan mo yung tanong. Sunod na tanong, sabi mo kanina sa latag mo, walang contradiction pagdating sa mga omni attributes na yon. Yung pagiging all-knowing ba ni God, kasi nabanggit mo rin yung modality kanina, hindi ba kumukontradict yun sa free will ng tao? Yes or no? Sagot, hindi kung kontra kailanman kasi knowing is not causation. Napaka-basic niyan. Ulitin ko, walang contradiction doon unless patunayan mo mamaya. Trabaho mo yan eh. Kasi knowing is not causation. Hirapan mo yung tanong, bro. Sino ang gumawa ng free will? Sino ang gumawa ng free will? Edi yung maximally great being. Next question. Ilang tanong na siya, moderator? Ilang tanong na lang siya? Last 2 questions. Sa modality tayo, yung foreknowledge ni God, necessary ba na kailangang mangyari yon? Yes, necessary yun. Kasi it's either hindi mangyari o mangyari, alam naman niya yun eh. Pero gaya ng sabi ko, knowing is not causing. Hindi dahil alam mo, ikaw yung nag-cause nun. Kaya walang contradiction. Mamaya patunayan mo yun sa latag mo na may contradiction. Next question. Last question. Ilang tanong na lang, bossing. Last question, Chal. So, necessary yun na kailangan mangyari yung foreknowledge ni God. Nung maximally great being na yon. Ngayon, ito yung analogy. Kung alam ni God na 2 a.m. bababa ka sa live na to, and since sinabi mo na necessary na mangyari dapat yung alam niya, nasan yung free will mo doon? Hindi na sa akin, alam nga naman nasa iyo, alam nga naman kay atheist teacher. Yung free will, sa akin yun. Nasa akin, tanong mo, hinahapon, nasaan? Nasa akin. Wala dun sa wala sa barbershop bro, nasa akin. Ayun yung mahirap pong tanong, last question mo na yun. Okay, sige. Tapos na tayo sa first cross examination ni Charles. Sige, ready ka na ba para sa yung opening, Boss Charles? Ready na ako, bossing. Para ba itong timer na to? Ayan. Sige, kung ready ka na, Boss Charles. Sige, let's start. So, sabi ni You Will Die kanina, galing sa mga church fathers, yung compilation siya, yung konsepto ng maximally great being. And sinasabi niya, para daw mapatunayan ko na hindi malinaw yung konseptong yun, pinapasa niya sa akin yung burden na ako daw dapat yung may epistemic access, ako daw all-knowing daw dapat ako. Hindi naman ako gumawa ng konseptong yan. Dapat ang tinatanong natin, yung mga church fathers na gumawa ng konseptong yan. Tapos sabi niya, divine revelation. Atheist, naniniwala sa divine revelation, di ba? Nakakatawa lang na isipin na gano'n, no? Puro laway-laway lang. Walang, basta hindi ko mag-gets, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit tumitindig si Will Day sa ganyang no. Pero yon,
pagdating sa omni attributes, syempre maraming contradiction sa pagiging all-knowing. Andyan yung free will. Kung i-apply natin yung modality dyan, gaya nga ng analogy na nilatag ko kanina. Kung ang foreknowledge ni God, alam niya na 2 a.m. bababa si You Will Die, necessary na kailangan mag-materialize yun. Kailangan mangyari yun. So, nasaan yung free will ni You Will Die dun? Yung ability niya to choose. Kung yung foreknowledge ni God, necessary na dapat mangyari. Kung di ka ba naman engot pagdating sa modal logic, di ba? Critical thinking lang yung kailangan mong i-apply dyan. Pangalawa, yung all-knowing, ay all-loving. Paano mo nasisikmura na merong all-loving God na perfectly good in every way? Kung ang nakikita natin sa paligid natin, punong-puno ng suffering, punong-puno ng evil. Hold on. Pause lang, Charles, konti You Will Die. Ano yung in-add home ni Charles? Opo, hindi ko alam kung nakikinig kayo sa kanya, pero ang usapan walang ad hom, di ba? Hindi ka ba naman Yun lang naman. Hindi naman siguro papuri yun, moderator, no? Okay. Sige. Okay na ba? Okay, sige. Sorry. Ang tinutukoy ko, yung tao na nag-a-affirm sa ganyang konsepto nga na maximally great being, hindi ito atake sa'yo, You Will Die, o sa mga tao lang na nag-a-affirm sa ganyan. So yun, sa pagiging all-loving din, hindi ko masikmura na merong ganyang perfectly good in every way na being kung saan nakikita mo sa realidad mo punong-puno ng evil. Kung perfectly good in every way pala yan, bakit hindi natin makita sa mismong realidad natin? Nandyan pa yung mga natural disasters. Ganong creation yung ginawa niya, earthquake, volcanic eruption, tsunami. Kaya balagbag yung konsepto na yan. Pangatlo sa pagiging omnipotence din. Sa pagiging all-powerful niya. May mga sabi niya kanina na debunk na daw. Usapin pa rin nga yan until now At higit sa lahat, walang malinaw na definition patungkol sa greatest or greatness na ibinahagi ang mga church fathers na yan. Palaging nakukulong sa abstract like power, knowledge, morality. 'Di ba? Isipin mo God tapos yung kalikasan niya abstract. Parang kung beyond siya sa konsepto ng tao, hindi dapat natin siya kinakahon sa pagiging omni, kung anumang omni na yan, sa mga omni attributes. So yun, walang malinaw na absolute definition, at yung mga nag-compile ng ganyang konsepto ay hindi rin sila all-knowing, mga tao rin sila. Kung engot ka na mag-a-affirm sa divine revelation or kung anumang shit, na nakadepende na sa'yo yun. Yun lang, moderator. Okay, before tayo mag-proceed sa cross-examination ni You Will Die, no? 2 beses ko narinig yung ad hominem, no? Since 10 yung tanong, dahil 2 beses ka nag-ad hominem, gagawin nating 12 yung tanong ni You Will Die. Okay ba kayo doon? Ay, okay na okay ako, moderator. Thank you po. Okay, para in fairness sa ating debate. Okay, You Will Die. Ready ka na ba? Nung 1 taon pa po. Ayun. Okay. Kung ready ka na, kapatid,
Tanong mo na yan. Ito yung unang tanong ko sa'yo, Charles. Sinabi mo kasi, pagka ginagamit natin yung mga omni attributes kay God, sabi mo, kinakahon natin siya. Ang tanong ko, kanino mo natutunan yan na philosopher? Ayun ang tanong ko kaninong philosopher? Anong pangalan? Na kapag gumamit tayo ng omni attributes, ang ibig sabihin nun, kinakahon natin o nililimitahan natin si God. Kanino? Objection, moderator. Nag-a-assume, presumptive question, nag-a-assume siya na merong philosopher na nagsabi sa akin para ma-realize ko yung bagay na yun. May assumption Objection, moderator. Counter objection po ako. Yes, ano yan? Opo, ang tinatanong ko lang sa kanya, hindi ko naman sinabing personal silang nag-usap. Ang tinatanong ko sa kanya, kanino niya natutunan yun? Alam nga naman, kung hindi niya natutunan, baka nag-imbento siya, di ba? Kaya ang tanong ko, sinong philosopher, kanino niya natutunan yun na kapag gumamit ng omni attributes kay God, ibig sabihin, nililimitahan mo si God? Ayun lang naman ang tanong ko. Okay, sige, tinatanggap ko yung tanong. Charles, pakisagot. Walang sino mang philosopher na nagturo sa akin para matutunan yung bagay na yan. Kahit sa sarili mo, kapag alam mo yung konseptong ibinabahagi sa'yo. Next question. Pangalawang tanong ko sa'yo, sabi mo, walang nagturo sa'yo. So parang instinctive lang, no? Common sense lang yung sagot mo. Ang tanong ko, para sa'yo ba pag sinabing omni attributes, ibig sabihin ng omni kasi all, di ba? Ang tanong ko sa'yo, pag sinabi bang omni o all, naglilimita ba yon yung salitang all? Yes or no? Naglilimita yun. Kasi yung konsepto ng omni attributes nakapaloob. Ano yun? Pwede ba pakibalik ng ano? Sige, isa pa. Sa ulo yun Sige, isa pa. Naglilimita yon kasi yung all na pinapatungkulan dun, kung ano lang yung mga konsepto na alam natin dito sa physical reality natin. Kagaya ng knowing, knowledge, power, moral goodness. So naglilimita yon kasi yung all na pumapatungkol dun, base lang sa kung ano yung Next question. Sabi mo, pagka ginamit natin yung terminong all o yung omni sa bilang attribute sa Diyos, sabi mo, naglilimita yon. Ang tanong ko sa'yo, para ba sa'yo, Charles, pag sinabi mo all-knowing, meron bang limitasyon o walang hangganan yung ibig sabihin ng all-knowing, categorical? Walang hangganan yung konsepto ng all-knowing. Pero yung knowing na attributes, yun yung may hangganan. Kasi nga, yung knowledge, galing lang din, labels natin yan para pasimplihan yung mga bagay-bagay. Next question. Okay, sabi mo, walang hangganan pag sinabing all-knowing. Ang tanong ko sa'yo, yung Diyos ba, bilang siya ay Diyos, meron bang hangganan? Meron o wala? Categorical. Walang hangganan ang Diyos, kaya nga akala mo nakapuntos ka. Kung walang hangganan ang Diyos, bakit mo lilimitahan sa knowledge lang? Diba? Yung knowledge konsepto natin yun yung alam natin, yung power, yung moral goodness. Yun yung Next question. Sabi mo sa dalawang una kong tanong, sabi mo yung all-knowing walang hangganan, no? Walang hangganan. Tinanong kita yung God, bilang siya ay God, bilang God, kung may hangganan ba? Sabi mo wala ring hangganan. Ang tanong ko, sa dalawang sagot mo na parehas walang hangganan, saan doon ang limitasyon? Sa dalawang sagot mo na ang sagot mo walang hangganan, saan doon ang limitasyon? Parehas walang hangganan yung maximally great being na tinutukoy mo na God at yung all-knowing. Pero ang may limitasyon doon yung knowing, yung knowledge. Kasi konsepto natin yan na natutunan para pasimplihan yung mga bagay-bagay.
Okay, next question ko bro. Sabi mo kanina, binanggit mo yung modality, di ba? Yung modality, binanggit mo. At para sa'yo, since itong topic na to, nakaangkla sa modality, sabi mo, meron ditong contradiction, merong hindi dito possible. Ang tanong ko, anong category ng modality lumilitaw yung contradiction? A, S1, B, S4, categorical. Objection, moderator. Irrelevant sa topic. Counter-objection ako, moderator. Rinig ako. Yes, sige. Sabi kasi nito, ina-undermine niya yung question ko. Sabi niya, irrelevant daw. Dinaldal niya yung modality. Kaya, tinatanong ko siya kasi para sa kanya, hindi possible tong MGB sa nature de God eh. Kaya tinatanong ko, saan lumitaw yung contradiction? Sa S1 ba o sa S4? Ayun ang tanong ko, paano irrelevant yun? Ayun ang topic namin. Counter objection ay ayo. Isang objection lang tayo bro. Ruling bossing. Yes. Sige, last na. Go. Sasagot po ba siya, moderator? Walang kibo yung kausap ko eh. Child. Ano bang ruling mo, Jay? Irrelevant yun. Lalayo, red herring, lalayo yung topic namin. Maglalaro na lang siya sa technicalities nun. Sige, alin ang red herring doon, Charlie? Paliwanag. Para... Hindi namin kailangan himayin lahat ng mga branches ng ano, kasi lalayo na kami sa Moderator, ano na po ba kayo? Magro-ruling na po ba kayo? Paano po ba? O magpapaliwanag pa kami? Kasi nasabi na namin yung objection namin eh. Sige. Overrule natin yan. Charlie. Sasagutin mo ba? O pwede naman sasagutin mo ba? Wala kaming pass kasi moderator, di ba? Usapan yun. Walang ad hom, walang pass. Di ba? Sige, pakipaliwanag naman, you will die. Ano yung S1 saka S4? Sige, bibigyan kita ng time. Ay, hindi ko po ipapaliwanag yun kasi oras ko pong magtanong. Sa cross-exam po kami. Ang tinatanong ko lang sa kanya, topic kasi namin yan. Sabi niya kasi, meron daw contradiction, kaya impossible daw eh. Hindi daw posible yung MGB sa nature of God. Binanggit niya yun. Tinatanong ko siya, saan lumitaw yung contradiction? Sa S1 ba o sa S4? May sagot po ba siya dun at bawal ang pass? Sige, Boss Charlie. May sasagot ka ba doon? Wala, red herring yun. Okay. So, ang sagot mo, red herring, Charlie? Ano po yung moderator? Wala sa categorical ko yun kasi pag pinayagan nyo yung ibang sagot maliban sa categorical ko, nagpapas siya nun. Di ba? Ganun po ibig sabihin nun eh. Meron akong option, ayaw niya nun. Di nagpapas siya, bawal ang pass. Di ba po? Wala tayong pass eh. Okay lang natin. Ano po ba sumunod. moderator? Sasagot po ba siya? Yes, so. Decision bro, sumagot ka. Nako, parang may katahimikan po moderator ha. Wala akong naririnig na sagot moderator eh. Yes. Hindi niya masasagot yung yung S1, S4 kasi wala siyang context. Sige, mag-next question na lang ako, maging charitable na lang ako. So, May ilang ganito na, tanong pa ba you will ako? die. Ganito na lang. Ano po? Tatagdag uli ako ng ilan yung tanong mo kanina? 12. Nakailang tanong ka na, nakailima ka na eh. Pang-limang tanong yan. So, magdadagdag pa ako ng ng 8. Ayan. Ay, thank you very much po. In fairness sa okay lang ba yon? Magdadagdag ka ng 8? Hindi, yun eh. 12 yung dalawa, ad home kanina.
Magpa-plus 1 ako kanina doon sa na-skip na tanong. Total na 8 lang. Ilan na lang po yung tanong ko? Ilan na lang po yung tanong ko ngayon? Yung remaining. 8. Yes. Magtatanong na ako. Ito. Next question ko, Charles. Makakalimutan din namin nila to eh. Ito yung tanong ko sa'yo. Ang since ang pinag-uusapan natin dito para sa'yo, hindi magkalapat, no? Hindi magkalapat, hindi align yung MGB, Maximally Great Being, sa God's nature. Ito tanong ko sa'yo, bro. Anong literature ang alam mo na pag sinabing Maximally Great Being, hindi God ang tinutukoy? Anong literature yung alam mo nun? Objection, moderator, red herring. Counter objection, moderator? Rinig na ako? Yes. Opo, ang paratang na naman ng kausap natin dito, sabi niya, red herring daw yun. Yung premise ko nga tungkol sa paksa namin eh. Para kasi sa kanya, moderator, bilang negative, tutol siya na yung MGB align o magkalapat sa God's nature. Ang tinatanong ko, anong literature niya natutunan na kapag gumamit ng salitang MGB, hindi God ang tinutukoy? Ay lang naman ang tanong ko, paano naging irrelevant? Yun nga yung topic namin. Moderator, mag-ruling po kayo, siguro. Hindi siya red herring, Charlie. Kasi ang tinatanong yung literature eh. Kumbaga, tuloy natin yung tanong. Charlie, kailangan mo sumagot. Hindi mo kailangan ng literature para masabing hindi Objection, moderator. Objection, moderator. Yes. Mag-object ako. Hindi ko naman tinatanong kung kailangan ba ng literature. Hindi ko tanong yun eh. Ang tinatanong ko, anong literature, yung sa alam niya, na naglalaman na kapag ka MGB, hindi God ang tinutukoy. Yan ang tanong ko. Hindi ko tinatanong kung kailangan ba namin ng literature. Maliwanag po, moderator, yung tanong ko. Yes, sasagutin mo ba yun, Charlie? Thank you po. Sige, bossing. Sige. Ito yung sagot ko. Wala akong kailangan na literature para maintindihan na hindi nag-a-align yung maximally great being, yung pagiging all-knowing, kumukontradict sa free will, yung all-loving, kumukontradict sa evil na nakikita natin sa physical reality natin, kung saan maraming suffering, Next question. kasamaan na nagaganap. Okay, next question. Ito naman ang tanong ko. Rephrased question. Sabi niya kasi hindi daw niya kailangan, no? At wala daw. So tanong ko, so tanggap mo, Charles, walang literature ang nagsasabi na yung MGB, Maximally Great Being, hindi yun God. Walang ganong literature, tama? Yes or no? Hindi. Merong literature na pumapatungkol dyan. Pero hindi ko nga kailangan ng literature para maintindihan na yung pagiging all-knowing, kumukontradict sa free will, yung pagiging all-loving, kumukontradict sa problem of evil na nakikita natin sa mismong lipunan. Okay. Next question. So sabi mo kanina, walang literature, no? Ngayon sabi mo naman ngayon, merong literature na nag-a-affirm na yung MGB God yun. Pero kontra ka. Ang tanong ko, ano talagang dala mo sa usapan natin na to? Meron kang mga referensya o opinion mo lang categorical? Merong referensya, modal logic nga kung yung necessity at saka yung possibilities, kung possible na merong all-knowing God, syempre kumukontradict yun sa free will ng tao. Asan yung ability to choose ng tao? Kung merong all-loving God, possible na may all-loving God, bakit Next question. Next question. Next question. Ginamit mo na naman bro yung modality. So magtatanong ako dyan at ito hindi to irrelevant. Ang tanong ko sa'yo, dahil ang pinag-uusapan natin tungkol sa maximally great being na siya ay possible, no? Ang sabi mo naman, hindi pwede yan, hindi possible yan, contradiction yan. Ang tanong ko sa'yo, ano yung symbol ng if and only if sa modal logic? Ano yung symbol ng if and only if sa modal logic?
Hindi mo kailangan alamin pa yung symbol. Objection, moderator. Objection. Necessity at Objection ako, necessity at moderator. possibility Objection ako, na yung moderator. kailangan mo. Objection ako. Nag-object ako, sumasapaw na naman siya. Rinig na po ba ako? Yes, rinig kita. Sige. Opo, ang tinatanong ko, napakalinaw po. Kasi binanggit niya yung modal logic. Ngayon, ang sinasagot niya sa akin, hindi ko daw kailangan. Kailangan ko nga bro eh. Tinatanong nga kita eh. No? Ang tanong ko, moderator, ulitin ko po no, at sana sumagot na siya. Simple lang tanong ko, sabi niya binanggit niya yung modal logic. Para sa kanya, kontra daw siya. Impossible daw yan. Merong contradiction yung MGB sa nature of God. Ang tanong ko, ano yung symbol ng if and only if? Ayun lang. Simple lang, di ba? So, simple lang naman yung sagot ko din. Hindi mo nga kailangan. Hindi ko kailangan ng symbol niyan. Kung naiintindihan mo yung necessity at possibilities, parang math problem lang yan. Let X be the number. Kung situational naman yung problema mo, hindi mo na kailangan ng equation. Ganun lang yan. Okay, next question. Pangilang question ko na to, moderator. Ang 5 na yan. And thank you. At ito tanong ko sa'yo, Charles. Ano yung itinanong ko sa'yo kanina? Tungkol saan ang itinatanong ko? Kung kailangan ba o ano ang symbol, categorical? Ayun sasagot niya, moderator ha. Kung kailangan ba o ano ang symbol, categorical? Ano ang symbol? Question, moderator. Unresponsive. Ay mo, sasagot na ata. Boss Ano ang Kai. symbol niya? Bingi ka ba? Symbol lang. Okay. Oh, adhom, moderator. Adhom. Bingi daw Tanong ba ka ako? lang? Adhom ba yun? Adhom yun, bro. Tinatanong ka lang? At Kung para sa'yo, may presumption kang bingi ako, o meron kang assumption pala rather na bingi ako, huwag kang magtanong kung bingi ako. Talabas yan, tanga ka. Di ba? O hindi adhom yan. Implication yan ng tanong mo. oh, hindi. Okay. Tatanggapin ko yung ano nyo. Mukhang fair naman yun. Okay, let's move on the next question. Okay, thank you very much, moderator. Ang sagot mo, Charles, sabi mo, ano ang symbol? So, tanggap mo, hindi mo sinagot yung tanong ko na ano ang symbol dahil ang sagot mo, hindi mo kailangan. Tanggap mo, hindi mo sinagot yung tanong na ano ang symbol. Sinagot ko yung tanong mo kasi ang sagot ko sa tanong mo, hindi ko na kailangan yung symbol you will die kasi nagigets ko na yung necessity at possibilities. Parang math problem nga. Let X be the number. Kung situational naman yung pinoproblema mo pagdating sa numero, hindi mo kailangan yung equation. Question, next question. Dito pa rin tayo sa modal logic kasi binanggit mo na naman yung necessity and possibility. Ang tanong ko sa'yo bro, saan ipinupwesto? Ito ang tanong ko ha. Saan ipinupwesto yung possibility para maging contradiction? A, sa una. B, sa dulo. Categorical. Siyempre sa una. Sa una. Okay. Next question. Pwede mo bang sabihin ngayon sa... May tanong na ba yan? Oh, bakit? Ay, pangilang question na to? Dalawang tanong na lang. Yung tatanong ni Well dahil last, Last question na yan. Okay, sige. Last question. Ano to? Last na ba o dalawa pa? sorry, last two questions yun, Last two pala bro eh. Huwag kang apurado. Dalawang tanong pa. Ito yung una sa dalawa kong tanong. Para sa'yo, time ka bro. Para sa'yo, impossible yung MGB sa God's nature. Tanong, yung God's nature ba maximal? Yes or no? Hindi maximal. Kung maximally great being yung God, ano yung definition mo ng great? Ba't mo ikukulong sa power, knowledge, moral goodness? Okay, last question. Last question. Physical na yan eh. Last question na to bro. Timing ka na bro. Last question na to. Kumalma ka na bro. Tapos na bro yung pagkapahiya mo. Kalma ka na. Last question na to eh. Sabi mo, ang tawag mo,
para sa'yo, hindi maximal yung God's nature. Diba? So, tanong ko sa'yo, kung hindi maximal yung God's nature, ano ang pinagkaiba ng God's nature sa human nature kung hindi pala maximal yung God's nature? Ano yung pinagkaiba ng human nature sa God's nature kung hindi maximal yung God's nature? Ang strawman, ang sagot ko, hindi dapat maximal yung Objection, moderator. Objection Yes. ako. Sabi niya, strawman daw. Pagka question form, hindi strawman yun, Charles. Hindi nyo ba alam yun? Press 1 sa mga nakakaalam na kapag Hindi, question form, hindi strawman. Teka, hindi kita kausap, bro. Hindi ka moderator, bro. Tahimik ka muna. Nag-object ako. Ito yung objection ko. Sabi niya kasi strawman daw yun. Yung tanong ko. Ang defense ko yung moderator, hindi pwedeng maging strawman yung question in form. Pwede yun pag declaration, pagka sentence. Sinabi kong deklarasyon. Pero kung nagtatanong lang ako, hindi pwedeng strawman yun. Hindi argument yun eh. Counter objection ko, moderator, strawman kasi mali yung pag-comprehend mo sa naging sagot ko. Ang tinutukoy ko, hindi maximal yung God's nature kung ikukulong mo sa konsepto ng power, knowledge, moral goodness. Sagot ba niya yan, moderator, o ano, objection, counter objection niya? Nag-object kasi ako eh. Sabi niya kasi strawman daw eh. Doon muna tayo sa issue na yan, na strawman daw yung tanong ko. Strawman nga kasi yun yung structure ng question mo. Ka moderator, bro, hindi ka moderator, Kasi tahimik ka. maximally, okay. Okay, sige, pakisagot, Charles. Tinatanggap ko yung tanong para sa last question. I-repeat ko na lang, moderator, yung question para malinaw ulit sa kanya. Okay, thank you very much, moderator. Last question na to, Charles. Kahit magpalusot ka na lang siguro, pwede na. Last na to eh. Ang tanong ko, sabi mo kasi kanina, yung God's nature, hindi mo tanggap na maximal yon. Ang tanong ko, kung hindi maximal ang God's nature, ano ang pinagkaiba ng human nature sa God's nature? Kung yung God's nature hindi maximal para sa'yo, anong pinagkaiba nila? May assumption nga sa question. Objection naman, moderator. Walang assumption doon sa question, boss. Actually, hindi siya loaded. Tinatanong ko lang siya, moderator eh. Ano yung pinagkaiba? Ang tanong ko lang, ano yung pinagkaiba? Pakita Magkaiba niyo yung ng God's distinction. nature sa Oo. nature. Ayun, sana yung sagutin niya yung distinction. Thank you, moderator. Thank you po. Oo, tanggap ko yun kasi sa God's nature, iba naman siya eh, as compare sa human nature. Sige, pasagot ako, Boss Charles, for last question. Ito yung sagot. Malaki yung pagkakaiba ng God's nature sa human nature. Ang sinasagot ko kanina, hindi maximal yung God's nature kung ikukulong mo siya sa konsepto ng Moderator, objection ako. May oras pa siya. Objection ako yan. Yes. Hindi ko tinatanong kung gaano ang measurement ng distinction. Hindi ko tinatanong kung maliit, malaki, matangkad, malapad. Hindi ko tanong yung measure. Ang tanong ko, ano yung distinction? Direct ang question ko. Ano ang pinagkaiba ng human nature sa God's nature kung para sa kanya, yung God's nature, hindi naman pala maximal? Ang tanong ko, ano ang distinction? Hindi ko tanong ano ang measurement ng distinction. Napakadali ng tanong ko, di ba, Mod? Yes, pasagot talaga ako, Boss Charles. Ano yung pinagkaiba ng God's nature sa human nature? Yan sa pinakamadaling sagot. Sige, ulitin ko yung para fair. Sige, ready ka na, boss? Okay, go. Gaya nga ng sabi ko, malaki yung pagkakaiba ng God's nature sa human nature. Kasi yung God, metaphysical yan. Wala tayong epistemic access dyan. Kung ano kaya yung mga konsepto na nilalagay natin patungkol sa God na yan, maximally great being, all loving, all knowing. Ayan. Okay, Closing na po kami siguro, moderator, no? sige. Ready ka na ba, bossing? Okay. Sabi ka na, pag-start ka na, bossing Yuelday.
Siya po muna ang Ay, siya pala magpo-close si kasi Char siya pala. ang Sorry, si negative. Bossing Char pala. Sorry, Opo. ito na ako eh. Okay, Boss Char. Ready ka na ba? Ready na ako, bossing. Okay, 5 minutes para sa ano? Sa sakuhan. Go. Closing statement na ba to? Yes, Bossing. So ayun. Palaging tinanong niya ako kanina kung bakit hindi nag-a-align yung omni attributes nga ng maximally great being. At ang naging usapan namin na napunta nga sa modality, yung kung posible na may all-knowing God, syempre hindi siya nag-a-align sa nakikita natin na evil sa paligid natin. Kung merong, if possible, na may all-knowing God, nasaan yung free will ng tao dun? So, hindi mo kailangan ng symbol ng modal logic para maintindihan yan. Ang kailangan mo lang mag-isip, unawain kung nagme-make sense ba, kung valid ba, kung coherent ba. Yung mga ganyang konsepto na ibinahagi sa atin ng mga church fathers na pinaniniwalaan ni Wilday na binigyan ng divine revelation. Di ba? Tsaka pagdating sa greatness, at kaya ako rin nasabi na yung God, hindi maximally great being, hindi yan maximal kung yun ay kinakahon mo sa konsepto nga ng tao. Kagaya ng knowledge, gaya ng power, gaya ng moral goodness, love. Konsepto yan ng tao eh. Labels natin yan pagdating sa mga simpleng bagay na na-observe natin sa paligid natin, yung mga patterns. Kung paano tayo nagmamahal, kung paano natin dinidescribe na yung tao may kaalaman kasi may utak. Ang tao may kakayahan na magkaroon ng power when it comes to politics or other people. Konsepto natin yan. So, bakit mo ikukulong yung God na eternal, timeless, metaphysical sa abstract plane of existence? So, yun. Tsaka walang malinaw na kung magbabahagi ka ng ganyang konsepto, siguraduhin mo na danas mo rin yung katayuan ng pagiging dakila. Omniscient ba yung mga church fathers na yan na nag-compile ng konseptong yan? Hindi naman, mga tao naman yun. Napanot na nga yung iba sa mga yun. Si Thomas Aquinas, si Anselm of Canterbury. Diba? Laway-laway na lang, maniwala na lang tayo na binigyan sila ng divine revelation at maniwala na lang tayo sa mga pang-primitibo na konseptong ibinabahagi nila sa atin patungkol sa paglalarawan sa kalikasan ng Diyos. Hindi pwede yung ganun. So, yun, malinaw na hindi na patunayan ni Yuwilda yung tindig niya. Binabalik niya pa sa akin yung burden na bago ko raw tutulan yung MGV ay kailangan daw all-knowing ako, ganyan. Omnipresent. Hindi naman sa akin galing yung claim na yan. Claim yan ng mga Christian. Konsepto yan ng mga Christian. So kayo yung may magpatunay dyan. Bakit mo ililipat sa akin yung burden para patunayan yung MGB na yan para maging credible ako, kailangan ko pa maging all-knowing? Di ba? So, ayun lang po. Salamat sa ganitong talakayan. May 30 seconds ka pa. Are you waiving your time, Char? Boss Char? Okay, wait, na, bossing.
Okay. Eh, ikaw ba, boss? Si Welday, ready ka na ba? Nung nakaraang taon pa po. Iyon, mukhang naka-ready na ang pang 1 year plan ni ano. Welday, sige. Latag mo na yan ng 5 minuto. Ayan muli, thank you very much at nakinig kayo, no? Naglaan kayo ng kaunting oras. Kaya shoutout sa inyong lahat, no? Shoutout sa mga nakakaintindi ng kaunting theology, kaunting logic, no? Kaunting yung mga kaunti-kaunti, shoutout sa inyo. Except kay Charles, hindi kita pwedeng isama dun, bro, kasi napakalala ng mga sagot mo, bro. No? Sabi niya kanina, tinanong natin siya, para ba sa'yo yung all-knowing, meron bang limitasyon? No? Yung all, wala daw. Wala raw hangganan yun. Tinanong natin, yung God ba bilang yun ay God, meron bang limitasyon o hangganan? Wala rin daw. Pero pag pinagsama natin yung dalawang walang limitasyon at walang hangganan, para kay Charles, para sa kanya meron daw contradiction. No? Press 1 kung ako lang ba nag-enjoy sa mga ganong sagot, 'di ba? Bihira nating marinig 'yun eh, kasi pag tayo nakakaintindi tayo ng kaunting theology, kaunting metaphysics, 'di ba? Kaunting logic, bihira lang tayo makarinig ng mga ganong outrageous na claim, 'di ba? Kaya pala panay ang iwas eh. Kaya pala panay ang iwas, panay ang takbo, nagtatago sa buti nga napakisuyuan natin, no? Kasi na-trap na siya eh. Na-corner ba? Sabi nga ni Looney, na-corner. Bihira lang tayo makarinig ng mga ganong sagot. No? Again, ano ang punto natin, no? Sabi niya, sinishift ang burden. Hindi po. Sa debate po, parehas merong burden. Kaya ikaw, Charles, huwag kang dunong-dunungan. Wala ka nang alam sa... Hindi to ad hom, ha? Nagsasabi lang ako ng fact. Wala kang alam sa theology. Wala kang alam sa metaphysics. Napaka-importante nun. Metaphysics to, itong topic na to eh. Tapos di mo alam, paano ka kukontra dyan? At talagang kailangan, tuturuan kita, Charles, tiyagain mo lang, babagalan ko. At kailangan mo talaga, Charles, maging omniscient at omnipresent kung gusto mong sabihin na may contradiction yung MGB. Bakit? Kasi yung MGB na yan, necessary being. Pag sinabi mong necessary in all possible worlds. Paano kung nag-exist ka lang sa actual world? Paano naging valid yung conclusion mo na may contradiction? Hindi mo alam yung ibang possible worlds. Para mo malaman yung kailangan omniscient ka. Para ka magkaroon ng access doon, ano pa kailangan? Omnipresent ka. Dunong-dunungan pa more. Hindi yan ad hom, dinidescribe ko lang kung ano ka sa topic na to. Dunong-dunungan sa metaphysics. Diba? Dunong-dunungan sa theology. At ito maganda yung pag-amin niya, no? Inamin niya to sa kanyang closing eh. At ito i-reiterate ko to sa replay. Sabi niya, wala ka palang epistemic access. Paano mo sasabing may contradiction? Narinig niyo po ba yun? Press 1 kung narinig niyo. Sabi niya kanina, di ba? Wala nga tayong epistemic access para mo ikahon yung Diyos. Ba't inamin mo na wala kang epistemic access? Pag wala kang epistemic access, Charles, hindi ka pwedeng magbigay ng judgment, no? Saan? Doon sa sa topic natin na MGB. Ano ba yan? Kaya alam kong Kaya alam ko kung bakit tumatakbo eh. Hindi naman para ipahiya ka, bro. Hindi naman. Argumento lang. No? Ngayon kanina sabi pa niya, pag ikaw ba nag-a-affirm ka dyan, ayan ang tinitindigan mo. Para daw sa kanya malabo yun. Pwede bro mag-affirm ang kahit sinong atheist sa topic na to kasi yung topic na to, metaphysics to, bro. No? Again, ano ang problema ni Charles dito? Dunong-dunungan siya sa mga bagay na hindi niya alam. At kagaya ng post niya last year sa Facebook, pagka dunong-dunungan daw sa mga bagay na wala naman talagang alam, kakahinatnan? Ganito, Charles, ang kakahinatnan. Kasi hindi mo naman naipakita na mali o imposible yung tinitindigan ko. Again, ang pinag-uusapan dito, dapat ipakita mo, impossible yung MGB sa God's nature.
burden mo rin yun bro, burden mo, burden of rebuttal tawag dun. Ako napatunayan ko ba? Oo naman. Kaya ka nga hindi makasagot sa akin eh. Diba? Napatunayan ko na yung MGB walang ibang pinaggamitan ng MGB kundi kay God. At ang nature ni God, como siya ay God, maximal. Naloko na, sako ka bro. Okay. Ayan, thank you sa lahat ng mga nakinig. Ayan, ayoko maging hindi patas. So, nakarinig naman ako ng ad hom. Bibigyan ko lang ng 30 seconds si Charles para bumate at magbawi-bawi ng konti. Sabihin mo lang gusto mong sabihin, Boss Charles. 30 seconds, bibigyan kita. Sabi ka lang, Boss Charles, pag ready ka na. Okay. So yun lang naman yung gusto kong sabihin. Sabi niya, wala akong epistemic access. Ganun din naman yung mga church fathers. Wala rin naman silang epistemic access. So wala silang karapatan na magbahagi ng isang konsepto na hindi naman nila danas. Kasi nga hindi sila all-knowing. Bakit tayo magdudunong-dunungan sa metaphysics beyond physical? Tao lang tayo. Burden mo yan kasi ikaw yung tumindig sa maximally great being. Hindi ko tindig yan. Yun lang. Okay, hindi ka nababate. Okay. Thank you sa lahat. Ayan. Thank you. Babati lang din ako. Bati lang to, pure bati lang ito. Pure na bati lang yung Thank you. Bati. Shoutout ko. Ito, shoutout ko lahat. Wala na timer. Shoutout sa lahat na nakakaintindi ng metaphysics dyan, mga Catholic dyan sa baba, mga nag-aaral ng logic, philosophy, yan sila Sir Kim, kay Nomina Sacra, at shoutout sa lahat ng mga barkada ko, mga kaibigan ko dito online, at syempre kay Anais, no? Sana maging successful lang yung panganganak. Welcome kay Tokyo Athena. Ingat kayo ng asawa mo. Sana safe ang panganganak mo. Shoutout sa'yo sa pamangkin ko, kay Anais. Magandang gabi. Syempre, shoutout sa Shoutout sa Love of My Life. Yan. Shoutout sa inyo. Uy, grabe naman pala. Lover boy May pala si shout- ikaw, babati ka din, Ronan. Huwag ka na bumati. Ang hirap pala ng ng moderator. Anong baba? Hindi, explain ko lang yung yung S1 saka S4 na siya sa akin. Explain naman ni Will Die, no? Para in fairness, no? Kung nag-exist si God sa isang possible world, talagang kailangan o necessary siya mag-exist sa all possible worlds. Kasi in omni attributes ni God yung tinatanggap as a Christian, malabang all present nga siya eh. So, talagang in all possible worlds, kailangan mag-exist siya. Kailangan present siya dun. Otherwise, hindi God yun. Hindi na siya makakonsider na maximally great. Ayun yun. Kaya tinanggap ko po, para sa mga nakikinig na baka sabihin, hindi ko po naintindihan. Konti lang naintindihan ko dun konti lang. Yung tay, tinatanggap mo ba yun na pares ba tayo ng sagot dun? Bossing? Baka sabihin, unfair po ako eh. Ay, wala. Yung pauso ni Charles na bossing. Hindi naman ako bossing. Wala naman ako dito. Hindi pa. Wala ka naman pala. Hindi, bossing naman pala. Maingay lang ako. Pero yung sinasabi mo, yes, tama yun. Kasi pagka sinabi mong necessary being, necessarily exist yun. Oo. Pero para kay Charles, kahit daw necessary na, meron pa rin contradiction. Di ba? Ay, sorry. Tapos na yan eh. Sorry. Ba, minus ang Shoutout sa inyo. Necessary yun. Ang hirap pala. Alam ko na, gets ko na kung bakit Kaya nga metaphysical si God. necessity yung pass. Yes, necessity si God. Hindi, yung pass. Anong pass? Anong pass? Yung pass sa sa rules. Na-gets ko bakit mahirap mag-moderator sa... Technical. Sobrang technical yung tanong. Sobrang S1, technical? S4. Grabe ka naman S1, S4. Grabe. Grabe. Binanggit niya kasi. Kung hindi naman niya binanggit, di ko tatanong eh. Na mahirap Congrats mag-moderate. po Kuya You Will Die. Congrats po. Hindi, panalo po tayong lahat doon. Sabi nga ni Enigma, no? Panalo tayong lahat doon.